Yo, what's up sa inyong tanan mga badi? Badi, kumusta? Bisan pa man sa kalisod nga atong giagian karon nga pagpanginabuhi niining kalibutan. Basta kanunay tang abante mga badi. Ug bunal rata gihapon. May ngadlaw sa inyong tanan mga badi. This is yours, ang inyong lingkod, Bisnakol TV ng South Korea. For today's video mga badi, papakita ko sa inyo ang aking trabaho dito sa South Korea bilang isang factory worker. So ngayon mga badi, kailangan natin putulin. Ang ginagamit namin dito pang putol mga badi, ito yung tinatawag natin na sanso pag sa Korea. Pag sa Tagalog or sa Pilipinas naman, ito yung tinatawag natin na acetylene. Ito po yung kadalasang tanong sa ating mga aspirant. Unang tanong, ang pag-apply po ba sa South Korea bilang isang factory worker, ito po ba ay kailangan ng requirements na experience na katugma sa pagiging factory worker na experience na trabaho mo noon? At pangalawang tanong ng ating mga aspirant, ang pag-apply po ba sa South Korea bilang isang factory worker, ay kailangan po ba namin mag-aral ng sa TESDA para magkaroon kami ng in situ na kami po ay nakagraduate ng isang pagiging welder, isang pagiging forklift, isang pagiging grinder, isang pagiging electric, isang pagiging driver, at ito'y gamitin natin sa pag-apply sa South Korea bilang isang factory worker? Ito po ba ay magagamit? Tanong yan ng ating mga aspirants. Tara mga badi, sagutin natin yung kanilang mga komento bis lang po sa ating mga nalalaman at nakalaman dito sa South Korea. Unang komento mga badi, dapat ba meron tayo experience sa pagiging factory worker kung sakaling tayo mag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker? Ang sagot po dyan ay hindi na po kailangan ng mga experience na pag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker. Kahit zero knowledge ka at hindi ka nakagraduate ng college, kahit pa high school graduate ka lang or elementary graduate ka lang, ay pwede po kayong mag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker. Dahil dito sa South Korea, hindi po required yung diploma natin sa Pilipinas para mag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker. At kailangan lang natin gawin ay maipasar natin yung FS TOEIC exam. Take note, meron po tayong dalawang option sa pag-aaral ng Korean. Ito po yung self-study at sa pag-aaral at pag-enroll sa Korean Language Center. Una po dyan mga badi, kailangan po nating aralin yung Korean alphabetical para marunong tayong sumulat at magbasa. Kaya ano po ba dapat nating gawin para makapag-apply sa South Korea? Ito po yung dapat nating malaman, Hangul or Korean speaking. So ito po yung dapat yung gawin. Humanap po kayo ng Korean Language Center at doon po kayo mag-enroll para sa inyong pag-aaral ng Korean, at sila na po ang bahala at mag-assist sa inyo sa mga step by step na gagawin lalo na sa pag-apply dito sa South Korea. Laging tandaan, ang Korean Language Center ay hindi po sila mismo ang magbibigay na employer or magpapadala sa atin sa Pinas papuntang Korea sa pag-apply bilang isang factory worker. Madaling salita, ang Korean Language Center ay hindi po sila agency. Ang ginagawa lang po ng Korean Language Center, sila lang po ay mag-a-assist sa atin para po tayo ay matutong magbasa, magsulat sa Korean speaking. Kaya sa lahat nating mga aspirant na gustong mag-apply sa South Korea, ituloy nyo lang yan kasi dito sa South Korea every year po ay tumataas yung ating wage order o yung sahod. Kaya sa lahat ng mga aspirant, bunal ta!